Hi class, ang topic natin ngayon, function decomposition. So ano lang to, optional na topic sa GenMath, pero maganda pag-aralan. Ano ba yung decomposition? Yung kaninang vlog, yung dating vlog is composite function. So yung dalawang function, yung isang function i-evaluate mo sa isang function, di ba? Composite, di ba? Etong decomposition, yung answer doon, i-breakdown mo. So i-breakdown pag hiwa-hiwalayin. So paano yun? So example tayo. Yan. So paano to? So meron tayong h of x equals sa 1 over x minus 3. Pero yung h of x natin, siya yung composite nung f tsaka nung g of x. So ang hinahanap dyan, ito, i-decompose natin. Sabihin, hihimayin natin. So ang hinahanap dyan, si f of x, tsaka ang hinahanap dyan, si g of x. So paano yan? So i-observe nyo lang. So ganito lang yan. Si f of x, ito kasi, yan, pwede mong gawin niyang 1 over x. Tapos para maging x minus 3 siya, so si g of x gawin nating x minus 3. Yan, sir, bakit ganyan? Diba si g of x isa substitute sa f, diba? So si g of x na x minus 3, pag nilagay mo yan dito, edi magiging h na siya, magiging 1 over x minus 3. Ganyan lang yun, i-decompose. Parang yung composite, i-decompose sa parang original niya na function. Parang ganun. Ganyan lang yun. Ito yung sagot. 1 over x saka x minus 3. Yan. Minsan by observing para masagutan yan. Example number 2. Yan. Yan. So ito example number 2. Yung h natin, which is yung composite natin, composite function natin is 1 over 3x minus 7 raised to 5. So si h is f of g of x. Yan. So si g, nilagay na naman kay f. Diba? So hinahanap natin dito is si f of x tsaka si g of x. So parang kanina lang din. I-observe nyo lang. So pwede yan. Ito, pwede siyang 1 over x raised to 5. Yan. Tapos para maging 3x minus 7, so si g of x natin is 3x minus 7. Para pag ito, sinubstitute mo dito sa x, magiging 1 over 3x minus 7 raised to 5. Diba? Parang pabaliktad lang. Ganun. Ganyan yung ano. Pero maraming pwedeng possible answer dyan, pero ito yung pinakasimple yung pwedeng gawin. Yan, example number 3. Yan, so ito may square root na. So, h of x ulit, siya yung composite function ng f of g of x. Yan, so paano natin makukuha yung ganito? Para sa paghihiwalayin. So, si f of x na hinahanap, tsaka si g of x. So, dahil radical yan, pwede natin gawin na si f of x equals square root of x. Para maging x minus 11 yan, kasi si g, ilalagay kay f, di ba? So, para maging x minus 11 yan, si g, gawin natin x minus 11. So, para ma-check, edi substitute nyo. So, di ba? Si f, eto, i-substitute mo dun. So, magiging ano yan? Magiging square root ng x minus 11. Di ba? Si h yun. Ganyan lang yun, no? Pinakasimple na pwedeng gawin dyan. I-imagine nyo lang. Kailangan gumana yung imagination nyo. Yan. Next example. Ito next example natin, ito na yung medyo kakaiba. So, given si f of x, 2x plus 1, given si yung composite f of g of x, 10x minus 5, ang hinahanap si g of x. So, paano yun? Ganito yan. Una, si f of x is 2x plus 1, di ba? Eh, di ba kapag f of g of x, di ba si x, pinapalitan nito, di ba? So, magiging 2 g of x plus 1. Tama, di ba? So, kung ano naman ito, pinamapalit kay x, di ba? Ito. Tapos, i-substitute natin. Kasi, di ba, si g of x may value. So, itong f of g of x may value sa papalitan natin. So, magiging 10x minus 5. Yan yung f of g of x. Ito. Equals sa 2 g of x plus 1. Tapos, pwede natin i-solve si g of x yung nawawala. So, transpose natin to sa other side. So, magiging 10x, negative 5, negative 1. Yan. Nilipat sa kabilang side. Equals sa 2 g of x. Simplify ko muna yung left side. So, 10x, negative 5, negative 1, negative 6. Equals 2 g of x. So, hinahanap g of x lang. Divide both side by 2. Yan. Cancel natin yan. Since both numbers are madi-divide, i-divide ko na lang. Dito ko lalagay. So, magiging 10x divided by 2, 5x, 6 divided by 2, minus 3. So, ito na yung value ni
g of x. Para ma-check yan, hanapin nyo to. Yan, hanapin nyo to using f tsaka g. Kung lumabas 10x minus 5, tama yan. Pero syempre, sinolve ko na yan. Kaya, tama syempre yan. So, ang magiging g of x natin is 5x minus 3. Yan. Next, ito naman yung medyo komplikado. Ayan, purahin ko muna. Last number. Yan. So, paano naman ito? So, ang given natin is g of x, 3 minus 4x. Tapos si f of g of x equals 16 minus 20. Ang hinahanap naman, f of x. So, ito yung medyo komplikado. So, ito yung step-by-step method para makuha nyo si f of x. Ang decomposition pa rin to. So, first step, isolve nyo si x sa g of x. So, magiging ito, i-transpose sa kabila. Tapos si g of x, i-transpose sa kabila. So, magiging 4x equals 3 minus g of x. Tapos, i-divide nyo both side by 4. So, magiging x equals 3 minus g of x over 4. Ito na yung value ng x natin. Anong gagawin dyan? Gagawin dyan, i-substitute natin yan dito sa f of g of x. So, ganito yung mangyayari dyan. So, f of g of x equals 16 minus 20. Si x, ito yan, si x. Substitute, magiging 3 minus g of x over 4. Tapos, isimplify natin. So, 16, negative 20, divide ko na lang. Negative 20 divided by 4, magiging 5. Yan. So, distribute yung negative 5. Negative 5 times 3, magiging negative 15. Negative 5 times g of x. So, magiging positive 5 g of x. Tapos, ito yung ano, di ba? F of g of x. Pakita nyo mamaya kung ano makikitsura niyan. Simplify natin. 16 minus 15 is 1 plus 5 g of x. Yan. Ito yung f of g of x. Tapos, di ba, ito, yung g of x, pwede natin tanggalin, ibalik natin sa x. So, pwede siyang i-write as f of x equals 1 plus 5. Ito, magiging x. Ibig sabihin, ito na yung function natin na f of x na nawawala. Para ma-check kung tama, gamitin nyo yung g of x, gamitin nyo yung f of x, hanapin nyo yung f of g of x, kailan makuha nyo 16 minus 20x. Pag nakuha nyo yan, tama yan. Yan. Pero syempre, connect ko na yan. Yan. So, yan lang yun. Maraming salamat. Pag-aral na maigi.